Ang paggunita ng mahal na araw o Semana Santa ay isa sa mga tao ng pinaghahandaan, lalo dito sa Pilipinas na kung saan ginugunita ng ating mga kapatid na Katoliko ang pasyon, kamatayan at pagkabuhay na maguli ni Hesus Kristo. Kasama pa rito ang iba't ibang tradisyon na malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino na ipinakilala noong pananakop ng mga Kastila noong ika-17 siglo. Pero, kailan at paano nagsimula ang Kristiyanong tradisyong ito at ano-anong mga bagay pa ang malalaman natin tungkol dito? Kumusta mga katrivias? Ito ay isa na namang video na kung saan magbibigay ng mga bagong kaalaman at saya. Siyempre, i-challenge ka namin sa mga matutunan mo. Meron pa rin tayong quizzes and giveaways at kahit sino makakapanood, pwedeng sumali. Kaya make sure mo lang na hanggang sa dulo, dyan ka lang. Stay curious, stay awesome, and stay tuned. Ako si Aling Teta at ito ang Aling Teta Trivias. Ang mahal na araw o Semana Santa ay ang ika-6 at huling linggo ng Kwaresma, na kung saan ginugunita ang pasyon ni Hesus Kristo na kinabibilangan ng mga pangyayari na humantong sa kanyang pagkapako sa krus. Nagsisimula ito sa linggo ng Palaspas o Palm Sunday na naggugunita ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem at nagtatapos sa Sabado de Gloria o Black Saturday, ang araw bago ang linggo ng pagkabuhay o Easter Sunday. Sa panahong ito, ang mga Kristiyano sa buong mundo ay nakikibahagi sa pagmumuni-muni, panalangin at iba't ibang religious activities bilang pagpupugay sa mga mahalagang sandaling ito ng kanilang pananampalataya. Maraming mga channel sa telebisyon ang nagpapalabas ng mga pelikulang may kaugnayan sa Semana Santa, tulad ng The Ten Commandments, The Greatest Story Ever Told, at The Jesus Field. Sa Pilipinas, buhay na buhay ang tradisyon ng Semana Santa. Hindi nawawala ang ilan sa mga pangunahing tradisyon tulad ng penitensya, pabasa ng pasyon, bisita iglesia, sinahulo, at marami pang iba. Hindi rin nawawala ang mga pagkain Pinoy na madalas natin kinakain sa panahong ito. Dahil bawal daw kumain ng karne, mga gulay, prutas at isda ang madalas na nasa pagkainan. Ang pinakasikat, ang binignit o ginataang bilo-bilo na madalas nakakain natin sa merienda. Kumakain rin ba kayo nito kapag mahal na araw? Share niyo naman ng mga experience niyo sa comment section. Ang kasaysayan ng mahal na araw ay nagmula pa noong unang panahon ng Kristyanismo. Nagsimula ito bilang bahagi ng Paschal Triduum, 3-day period mula Huwebes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay, na nagdiriwang sa pasyon, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Sa paglipas ng panahon, ang paggunita sa mahal na araw ay lumawak upang isama ang buong linggo bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Ang unang naitalang pagdiriwang ng mahal na araw ay nakasaad sa mga travel diary ni Egeria, isang madre na nagtungo sa Jerusalem noong huling bahagi ng ika-4 na siglo. Inilarawan niya ang prosesyon ng linggo ng Palaspas sa Jerusalem, kung saan ang mga tao ay may daladalang mga sanga at palaspas upang ipagdiwang ang pagpasok ni Jesus sa lungsod. Sa simula, tanging Biyernes Santo at Sabado de Gloria lamang ang ipinagdiriwang. Sa simula ng ika-3 siglo, idinagdag na ang iba pang mga araw ng linggo. Ang Pre-Nicene Church ay nakatuon sa pagdiriwang ng Pasko ng mga Kristiyano sa pagitan ng Sabado ng gabi at umaga ng linggo ng pagkabuhay. Sa paglaon ng ika-4 na siglo, nagsimula ang tradisyon ng paggunita sa mga pangyayari ng pasyon ni Jesus sa mga araw na naganap ang mga ito. Kasama rito ang pagtataksil ni Judas at ang huling hapunan sa Huwebes Santo, ang pagpapako sa krus sa Biyernes Santo, at ang paglilibing sa Sabado de Gloria. Sa paglipas ng mga siglo, ang mga pagdiriwang at liturhiya ng mahal na araw ay umunlad. Halimbawa, binago ang Roman Missal noong 1955 upang maibalik ang mga gawaing pangsimbahan sa oras ng araw na tumutugma sa mga pangyayaring isinasaad sa banal na kasulatan. Ang mahal na araw ay naging panahon ng may malalim na kahalagahan sa relihiyon para sa mga Kristiyano sa buong mundo, na nahulayan pa ng iba't ibang tradisyon at ritual na sumasalamin sa pagkataimtim ng pasyon at muling pagkabuhay ni Kristo.
now, it's trivia time! Ano-ano kayang mga bagay pa ang hindi natin alam o kala mo makakapagpamind blown sa atin sa Holy Week? Isa-isahin natin. Tuwing linggo ng Palaspas, ginugunita ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem at pagsalubong sa kanya ng maraming mga Hudyo na may hawak na palaspas at dahon ng palma. Siya ay nakasakay sa isang asno. Ang asno ay sumisimbolo sa kapayapaan. Ganon din ang tradisyon sa mga hari noong unang panahon. Pero kabayo ang sinasakyan nila sa panahon ng digmaan na mismong isinisimbolo ng kabayo. Purple o lila ang liturgical color na ginagamit tuwing Kwaresma o Semana Santa. Ito ay sumisimbolo sa royalty na nagpapakita na si Kristo ay hari at penitensya. Tuwing alas 3 ng hapon ng Biyernes Santo, maraming Kristiyano sa buong mundo ang umuobserba sa sandaling katahimikan na naguhudyat ng oras ng kamatayan ni Jesus. Hindi rin nagmimisa ang simbahan kapag Biyernes Santo, nakaisa-isang araw sa Holy Week na walang misa. Ang Miyerkules Santo ay tinatawag ring Spy Wednesday, na nagmamarka sa araw na si Judas Iscariote ay nasuhulan para ipagkanulo si Jesus sa halagang 30 piraso ng pila. Sa ilang mga bansa sa Europa, tahimik ang mga kampana ng simbahan tuwing Biyernes Santo hanggang Easter Vigil. Ito ay simbolo ng pagluluksa at respeto kay Kristo na ipinako sa krus. Ang mga astronaut na sakay ng International Space Station ay nag-oobserba rin sa Holy Week, kung saan ang mga Katolikong astronaut ay may special permission na ubusin ang mga consecrated wine at tinapay sa kalawakan. Sa maraming simbahang Katoliko, ang mga estatue at krus ay nakatalukbong sa mga huling linggo ng Kwaresma, lalo na sa Semana Santa, bilang simbolo ng matinding kalungkutan sa pagdurusa ni Kristo. Sa Eastern Orthodox Church, isang himala na tinatawag na Holy Fire ay lumalabas kada taon sa Jerusalem tuwing Sabado de Gloria, na kung saan isang blue light ang nagmumula sa loob ng libingan ni Jesucristo na sinasabing nagpapaningas ng mga kandila at lampara ng walang tulong ng tao. Ang Patriarka ng Jerusalem ay pumapasok sa libingan na may dalang walang sinding mga kandila at lumalabas na himalang nakasindi ang mga ito. Ito ay sumisimbolo sa muling pagkabuhay ni Kristo at kanyang liwanag sa kadiliman ng mundo. Ang Shroud of Turin ay pinaniniwalaan ng ilan na burial cloth ni Jesus. Makikita rito ang di umano'y imahe ng harap at likod ng katawan at may marka ng mga sugat na gawa ng pagkapaho sa krus. Ito ay unang nakita sa mga historical records noong 14th century sa France at nailipat sa Turin, Italy noong 1578. Ang authenticity nito ay ilang siglo nang pinagdedebatihan kung ito ba ay totoo o isa lang medieval forgery. Gayunpaman, ang shroud ay nagpapatuloy na maging simbolo ng paghihirap at pagkamatay ni Kristo sa napakaraming naniniwala. Ayon sa unang Pedro 3:19, sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Pinaniniwalaan na si Jesus ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa binangguan sa pagitan ng kanyang kamatayan noong Biyernes Santo at ng kanyang muling pagkabuhay sa linggo ng pagkabuhay. Ang talatang ito ay nakakaintriga sa mga eskolar at teologo na humantong sa interpretasyon na sa panahong ito, si Jesus ay bumaba sa impyerno, isang kaganapan na kilala bilang harrowing of hell. Eto na ang ating pinakaantay na quiz at sana pinanood mo ng buo ang video ito. At kung sino man ang unang 3 makakapag-comment ng mga tamang sagot sa comment box ay mananalo ng 60 pesos load. Eto na ang mga tanong.
Sana nagustuhan mo at marami kang matutunan sa video ito. Kung nabitin ka sa mga trivias natin, comment ka na lang sa baba for part 2. Huwag kalimutan na mag-like, subscribe ka na rin at ring the notification bell. Kung may gusto ka na ma-feature sa channel natin, i-comment mo lang rin yan sa baba. Hanggang susunod mga ka-trivia. Thank you for watching.